pinag-uusapan ito para naman hawag natin dito, ma-inculcate natin sa inyong isipan. Ano natin dito, Doc? Yung maitaga natin itaga sa utak. Kung ano dapat ang gagawin tungkol po dito sa sakit na diabetes dahil dumarami po ang komplikasyon dito. Kaya kung mayroon kayong katanungan kay Dr. Glenn Soriano, 0916-672-6056, 0919-991-7986. Yan po ang personal number ni Dr. Glenn para kung may katanungan kayo, pwede kayong tumawag o mag-text sa kanya at agad naman niya itong sasagutin unless nasa farm siya. Siyempre, very busy din ang ating doktor. So, good morning, Dr. Glenn. Oy, good morning, partner Orly, at good morning sa lahat na nakikinig dito at nanonood sa ating live streaming. Itong first Saturday of the month of May. Yun. Nice to be back here again. Alam ba itong May? Buwan ng mga bulaklak ito ngayon. Mm-hmm. May flowers. At saka, Mother's Day pala itong May. Mm-hmm. Marami tayong exciting days dito. Maraming mga tinatawag nating Mayflower Festival. Well, ito isa pang yung naalala ko, pagpasok nitong mga months nitong March, April, May, ito yung mga sa Amerika at ibang bansa, yung buwan ng allergy. Kasi ngayon lumalabas yung mga pollen ng mga bulaklak. Yun. So marami akong naririnig, kasama ka rin dyan. Yung umaga, I think, ay grabe ang sipon. Parang ngayon naririnig ko yan. Ay sabi ko, kasi ito yung mga buwan na lumalabas ang mga bulaklak kasi nadidiligan na. Nagkakaroon ng bulaklak, nagkakaroon ng maraming pollen. Blooming flowers na sinasabi yun. So yung mga merong allergy dyan, maghanda na kayo ng mga antihistamine. Gano'n yan. Yun. Ay sinasabi ko na, yung mga iba sinasabi nila, ay ang hirap ako mag-recover dyan. Ang sinasabi ko naman, advice. Kasi yung mga immune system nyo, yung system ng mga allergy ninyo, para bang masyado nang sensitive. Mm-hmm. So kailangan natin i-reset yan. Para bang yung computer ba, yung mga programa na may virus ba na ang virus ang nagte-take over ng mga kumanda ng yung mga computer systems. Mm-hmm. So ginagawa ng mga computer technician, nire-reset yun, reformat para start from anew, ganon. Kumbaga, ino-overhaul. Overall, yan, okay. Sa mga terms na, ang katawan natin, ang human body, mayroon din siyang ganun Napapasukan siya ng virus, napapasukan siya ng kaya nalilito na ang immune system ng tao kung ano bang gagawin natin dito. So ako, sagot ko lang dyan is i-reset nyo immune system. Pwede naman din yan hindi naman talaga na-advise ng mga doktor, pero practicality lang. Kasi marami akong pasyente na ganyan ang advice ko. Reset. Kailangan i-reset. Paano natin Ano tawag natin, Doc? Allergenitis? Karamihan dyan, allergic rhinitis. Rhinitis, Kasi yung Latin term ng nose, yung nasal, rhinos ay, rhinoceros. Ilong yun, di ba? Rhinoceros. Yun. So, yung rhinitis, inflammation o infection niya ng nasal passages. Mm-hmm. So, yung allergic, yan ang cause. Allergic rhinitis. So, matatandaan niyo yun. So, yung sinasabi ko kanina, kailangan i-reset niyo yung allergic system ninyo. I-reset to zero. Ibig sabihin yan is, kasi yung dati-dati, miski na madapuhan ka ng isang kutsarang pollen, okay lang para magkakaroon ka ng body reaction, sipon-sipon, kunting ubo, gano'n. So nangyari sa iyo almost every day for the past ilang years na nangyari yan. Mm-hmm. So ngayon, ang ginagawa ng body niyan, parang self-defense na ngayon ng body. Konting alikabok lang. Gabok lang, gano'n, konti lang. Tatamaan ka ng serious reaction. Doon ako talaga tinatamaan sa so ngayon, ang alikabok. Ang ginagawa sa ibang allergic clinic sa ibang bansa, doon Amerika,
desensitization. Ibig sabihin yan yung reset, ibalik natin sa zero. Para bang yung katawan mo hindi pa na nakakaranas ng ganong allergy. Ganon. So, paano ginagawa yon? Pero may mga paraan yan. Iba, ini-injectionan, yung regular injection para ma-reset yung allergy system. Pwede naman natin gawin ditong yung medically, well, mahirap yan pero i-avoid. Mask din, pwede i-avoid yung mga allergens, yung mga alikabok na papasok. At the same time, internally, inom na mga antihistamines na magre-regulate ng allergic response. Dito, ikarma natin, masasabi ko talaga, meron siyang yung antihistamine na action na kung inumin mo ikarma every day for the next 3 months, baka hindi ka naman tamaan ng mga ganong serious na allergy. Lalo ito mga panahon ng mga pollens. Ito mga panahon nito. Subukan niya. At meron yung mga medications on the market na hindi naman prescription. Katulad ng mga Loratadine na sinasabi nila. Yung inumin yan for the next Celistamin. Inumin yan for the next 3 months siguro. Medyo may Cetirizine, ako pala. Well, yung cetirizine, yung immediate action yan eh. Yung mawawala yung symptom, yung kati-kati, gano'n yun. Pero hindi tumatagal yon. Immediate action yan eh. Kailangan talaga may long-term na remedy. Ibig sabihin niya, for the next 3 months, kailangan i-suppress yung histamine reaction para kung tumapo ulit next time, hindi masyadong serious. Yun ang dapat nating gawin sa mga allergy. Bakit nagraraninus ka naman dito, Doc? Well, ang runny nose kasi, yan Saan ang gagaling yung fluid nun? Yan ang stimulation ng mga mucous glands because of the allergen. Yan ang immediate. Alam niyo yung sinasabi niya, sipon ng sipon. Baliktarin mo yung perspective mo dyan sa sipon na yan. Kung wala kang sipon, ay grabe siguro mangyayari sa iyo. Kasi kung yung sipon, the sipon is a protective mechanism na huhuliin ang susunod na papasok na allergen. Imbis na diretso sa baga mo, didikit na dun sa sipon. Hindi na papasok sa katawan mo. So, ang titignan mo dapat dyan sa sipon, the sipon, nakakainis nga lang, pero it's a defensive mechanism para hindi pumasok yung mga kung ano man ang allergen na nandyan. Suminghot ka lang, kalahati ng allergens na yan didikit na sa mucosa, sa sipon. Kung wala kang sipon, dire-diretso yun hanggang sa baga mo. Mas grabe ang mangyayari sa inyo. Magkakaroon ka ng pneumonitis, pneumonia. So, ito nga kung minsan naiinis ka dahil sa sipon. Correct. Hindi mo pala alam na yung sipon ay protection mo yun. Protection na yun. May bago na naman tayo natutunan kay Dr. Glenn. So, eto nga ang sinasabi ko sa inyo. Alam mo, kung talagang idaan na sa religious, yung katawan ng tao is a perfect machine. The perfect machine to protect people, the human body, from environmental dangers. Sipon is one of those mechanisms na magpe-prevent ng serious na yung entrada ng mga allergens. Kasi nandun basang-basa yung mucosa dahil sa sipon. Didikit na doon, hindi na papasok. Okay, isa pa, defensive mechanism, ubo. Siyempre, meron dumadaan doon sa lalamunan mo, ubo. Para nachuchok ka na inuubo ka, para lumabas yung pumasok na hindi dapat pumasok doon. Defensive mechanism, ganun yun. So, lahat na yan sinasabi. Kung minsan, Makati dito yun, yung Makati. Kasi yung Makati na yan naman, response ng human body para lang lumabas. Alam niyo, ubo na yan, ni-stimulate yung mga, ang tawag doon, silya. Meron mga maliliit na buhok-buhok para silya, ang tawag doon. Dito sa lalamunan, na kung mapansin nyo, kung nakalunok kayo ng hindi maganda, kati-kati, tumutulok yan pataas. Pataas yan. Hanggang maramdaman mo, nandun sa laway mo na, idura mo na lang. Yung mga plema, idura mo na. Yun ang part ng defensive mechanism ng human body to get rid of the foreign body. Yun. So yan. So, alam nyo, masama yung ibo, masama yung simon, masama yung bahing. Diba? Pati sneeze. The sneeze is a forceful defensive action para ma-dislodge ang grabing yung mga foreign body, nakadikit na dun sa mucosa, babahing ka, biglang, para mambagyong biglang lalabas yun. Kasi hindi kayang itulak ng yung mucosa lang.
O yung bahing, ay grabe. Tingnan nyo, kung halimbawa nahuli nyo yung lumabas sa bahing ninyo, idaan nyo yun sa microscope yan. Tignan nyo ang grabe ng mga mikrobyo ang nakadikit doon. Yun ang ginawa ng human body to protect from infection. Kahapon kasi tatlo kaming may allergy. Si Insyong, ako, saka si Don Ramon Bautista. Kaming dalawa na Insyong, para kami nagpapaliksahan sa pagbahin. Bakit ganun? Sunod-sunod. Halos mga 10-15 times. Well, ako, kung ma-recall nyo kung saan lugar kayo, bakit sabay-sabay kayo? There's something in the air na nag-cause nun. At tandaan nyo ngayon, ako, nangyari sa akin, sa biyahe ko ng papuntang Manawag, doon sa farm, napansin ko, malayo pa ako, nagbabahing ako na sunod-sunod. After mga ilang meters na lang, ay nandun yung nagpapatuyo ng mais. Ayun. Yung alikabok ng mais. Very sensitive. Na hindi natin nakikita yun. Hindi na natin nakikita yun, pero ako malayo pa. Nung bumabahing na ako. So, hindi mo naman kailangan makita yung allergen. Nandun na sa area niyan eh. Hindi mo nyo alam pala. So, yung mga nagbibilad ng palay. Nagbibilad ng palay, nagbibilad ng mais. Yun yung mga pollens na yung nasa ere, yung tabi kayo ng talahiban, mga ganon. Ay mga allergic triggers yan. So hindi nyo, bakit ako biglang binahing? Maya makikita kasi mo. Kasi kahapon, matraffic, saka maalikabok ang daan. Ayun, yan yung sinasabi ko. So, yung sinasabi nyo na, ay, bakit naman itong katawan ko? Lagi ako sinisipon. Well, yan, yung pag-aralan nyo. Ay, sir, sinasabi ko sa inyo, merong dahilan yan. Hindi naman talaga yung mahina ang immune system nyo. Hindi sa anong pangit na katawan. Etong environment natin, punong-puno ng allergens na very active ang immune system nyo na lumaban doon. So, ang perspective nyo dapat yan ay salamat Diyos, binigyan nyo ako ng defensive mechanism na active na manlaban ko sa mga ganito. Bakit dinadamay niya rito? Kaya parang nabibingi ka? Kasi yung ang tawag nito, kumbaga sa, ano ba yun, ang daming tunnel, di ba? Dito sa ulo natin, marami interconnected na passages. Yung ilong, yung bunganga natin, yung tenga natin, mayroong mga connection yan sa loob eh. Ganon. So, ang purpose nun, importante din yan eh. Yung tunnel mula sa lalamunan hanggang sa tenga, merong pressure equalization yan eh. Magbubukas yan kung mataas ang pressure. Maramdaman nyo, kung medyo nabibingi kayo, anong tawag doon, balsalban mo, hawakan yung ilong nyo, tapos kayo ng pressure, biglang magbubukas yun. Mag-i-equalize ang pressure nun. Correct. So yun ang purpose ng yung canals na yan, vestibular canals, okay? Pero ang downside naman ng connection na yan, kung meron kayo infection sa ilong, sa lalamunan, kumakalat yan hanggang doon sa tenga. Yun, so another sign of infection yan na para ka nabibingi kasi pati yung cochlear canals ang tawag doon sa loob, medyo namamaga na rin. Ganon. So yan ang indication na kailangan natin ng mga antihistamine, anti-allergy, yung mga cetirizine na yan para mawala yung inflammation. Ayun. Tulad nito, umiinom ako ngayon ng Ikarma dahil magdamag halos akong di nakatulog. Alas 2 ng madaling araw na ako nakatulog. Alas 4 gising na ako. Dahil nga dito sa sipon ko. Pero nung dinalhan nyo ako ng Ikarma ngayon, uminom ako ng Ikarma, parang lumuluwag yung dibdib ko. Yeah, well, sinasabi ko sa inyo. Ito marami nagtatanong sa akin na, Dok, bakit ito Ikarma na lagi nyo sila? Ako kasi proven na sa akin. Hindi ako katulad. Kasi sa aming mga traditional doctors, yung sa totoo lang, hindi kami naniniwala sa immediate action mechanisms na itong mga herbal preparations. Ako, pero first hand na nga ako, witness ako. Ito yung mga sa akin dati-dati, lagi rin barado yung mga sinuses ko, nasal congestion, ganyan, yung sipon-sipon, yung hirap kang huminga, barado ilong. Ako sa akin, di na nangyayari yan eh. So umaga pa lang, bigla na lang parang nagbubukas na yung wala nang nasal congestion. So immediate effect, meron din tayong immediate effect nun eh. Ang sinasabi ko rito sa Ikarma,
ikarma is like a natural steroid. Alam niyo yung steroid? Steroid ay yung double-bladed na gamot na binibigay naman doktor para grabe na. Yung para sa mga status asthmaticos, yung mga problema na kailangan ng steroid. Eto, kung meron kayo ikarma everyday on board, meron kayong natural steroid na protection against yung mga inflammation, nagkukos na ng grabing sipon, grabing inflammation, grabing sakit na galing sa viral infection. Yan. Kung wala kayong continuous protection na katulad ng binibigay na ikarma, yung mga infection ninyo, yung allergies ninyo, yung viral, tatagal yan ng 1 linggo, 2 linggo. With ikarma, 3 days to 1 week, tapos na yan. Okay. Ito pa ikarma, pinalalambot niya yung uhog or sipon? Actually, walang direct effect na yan. Ang ginagawa ng ikarma, yung effect niya, action niya, is more of an anti-inflammatory. Anti-inflammation yan malakas yan Yung pagtunaw yung sipon, flema, medyo mahirap yan kasi protein-based yan Ang protein, pag nabuo na, mahirap tunawin yan So, kailangan, ang importante dun is yung eliminate, alisin. So, ang process ng elimination, yung gagalaw yung mucosa, pati yung sipon, palabas sa katawan niyan yung sipon. O meron namang mga gamot, yung mga acetylcysteine, mga fluimucil, mga ganon, para pampatunaw. Yan ang tinutunaw talaga yung buo-buo na protein para madaling ilabas. Okay. Yan yun. Yun, parang tumutulo na, nagrararenos na. Kaya tinanong ko kung tinutunaw ng sipon, yung mga anang ng ikarma, yung sipon o kaya plema. Ang nangyayari niyan sa interpretation niyan, bakit para biglang bumukas? Kasi nawala na yung inflammation. Kung nawala yung inflammation, yung pamamaga, makakapasok na yung panlaban, yung mga sundalo. Papasok na diyan, tutulungan niya yung paglabas ng mga plema. Yun ang sipon. Ayun. So, yung katawan mo, lumalaban na, nananalo na sa gera. Kaso yung sipon na ikaw na iinis dahil punas ka ng punas. Yan ang trabaho mo na ngayon. Parang nakaka-irritate pero Yes, correct. Nakakaginhawa. So, ito pang ikarma, nagpapalakas ba ng immune system ito? Ay, oo, yes. Well, in several ways kasi alam niyo immune system is composed of many components Merong mga cells, merong fighting cells, merong mucous membranes, merong white blood cells. Alam mo, those are all parts of the human immune system ng human body. So, paano nakakatulong? Well, nakakatulong ang ikarma kasi it allows those components to function properly. Kasi para bang ang laro basketball, kung pangit ang court mo, kung pangit ang ring mo, kung pangit ang bola mo, hindi ka makakalaro ng tama Ang ginagawa ng ikarma, it improves the playing field. Lahat ng lugar kung saan magtatrabaho ang mga immune system components to function properly. Ganun yan Hindi siya mismo yung immune component. It helps improve the playing field, the fighting field, para maka-function ang immune system components. Ganun lang ang interpretation niyan. Okay. So, napakaganda pala nitong ikarma. Marami pong maitutulong ito. Yung mga, kapag ikaw ba ay diabetic, susceptible ka ba dito sa tinatawag nating allergies? Well, eto nga. Kaya nga ating katulad na sinabi mo kanina, ulit-ulit natin sinasabi itong topic natin ng diabetes. Kasi diabetes is actually yung pre-diabetes hanggang diabetes, these are all yung situations na nagkukorrupt. Sinisira niya yung strength ng ating immune system. Ang kwanon is yung main component ng diabetes is high blood sugar. Mataas talaga ang blood sugar. Okay? Kung mataas ang blood sugar mo, yung immune system mo, lahat ng components yan, hindi maka-function properly. So, katulad ng sinabi ko kanina, ang ginagawa ng ikarma, inaayos niya yung playing field. Kung saan magtatrabaho lahat ng components. So, isang parameter nun, siyempre, kung masyadong mataas ang blood sugar content ng blood, hindi makagalaw ang immune components. So, ang ginagawa ng ikarma, binababa niya yung blood sugar to normal levels
para makagalaw ng tama ang ating immune system components. Ganon. So yan ang immune system improvement, boosting, etc. Kung ano man ang term na tinatawag natin, kung meron kayong ganitong preparations katulad na meron sa ikarma, ayos ang laban ng sa loob ng katawan. Kasi kung sabihin ko lang ang totoo lang, sabi ko, alam niyo naman, hindi lang ikarma. Pero kilala ko na ikarma. Ang daming immune products dyan, yung antioxidant, dyan sa mabibili sa merkado. Pero ako sigurado ako, dito kayo makakakuha ng very effective at mas mura at very readily available. Kasi kung yung gusto niyo, yung lagi naririnig dyan sa mga ads, ako susuportahan ko ito ikarma. Yung iba dyan, hindi ko masusuportahan kasi hindi ko personally natatryan at nasusubukan sa mga pasyente ko. Ito ikarma, subok na yan. Hindi lang masyadong popular kasi syempre bago lang tayo. Pero it's going to take me para million ng pera para i-promote ko na katulad ng ginagawa ng mga competitors natin. Ay, wala naman ako ambition na ganon. So sabihin ko lang sa mga tao, ako, proven na sa akin, ito ikarma really works. So kapag kagising mo, first thing in the morning, ay uminom ka kaagad ng ikarma. Yeah, well, it's part of yung, kung pwede, part of your breakfast Ganon. Actually, part of your breakfast. Inom ko uli ng isa, tanghali, para boosting. Bago ka matulog, minom ko lang kasi ang effect ng ikarma sa gabi naman, is piniprepare mo yung digestive system mo para sa next following the morning naman para ma-dispose yung mga waste. Ganon. Yung sinasabi ng mga taong mga constipated after taking ikarma for regularly, ay regular na sa kanya yung waste disposal sa umaga. Yung magmo-move ng bowel. After that, yung kung meron kang regular waste disposal in the morning, 1 week na regular waste disposal, ay yung katawan nyo para bang bagong-bago, gano'n. Ang lakas ng energy spurt, ang lakas ng mas marami kayo nagagawa at naiiwasan ng mga triggers ng mga sakit. Ganun. Noong 2019, lumalabas sa pag-aaral na marami pong namatay. Bilang na namatay is 4.2 million na tao noong 2019. Ang parang diagnostic method po nila is high blood sugar, tumaas po yun, at ang differential diagnosis is diabetes insipidus. Ano po itong diabetes insipidus? Mabuti na itanong mo yun kasi similar yung first word diabetes mellitus at diabetes insipidus, pero these are two different entities. Ang diabetes insipidus is a problem with water control. Merong problema dyan sa kidneys ganon. Pero diabetes mellitus is ang basic yan is masyadong mataas ang blood sugar for a very long time. Ganon yan So isa water problem, yung isa sugar problem. Insipidus yun. Ganon. So, iba rin ang gamot. Kung water problem, insipidus. Yes. Yung diabetes mellitus, yan ang sugar. Sugar problem. Ganon. So, bakit tayo nagkakaroon ng water problem sa diabetes insipidus? It's more of an endocrine problem yan Merong hormone na which controls. Merong hormone sa body natin which controls water regulation. Ibig sabihin yung pagtapon ng tubig, pag-iipon ng tubig at kung kanong kailangan ng katawan, merong endocrine system doon na nawawala, hindi tama. So nawawala yung control ng water regulation sa body. So diabetes insipidus, para ihinin na ihi, ganun yun. Endocrine problem yun. Well, diabetes talaga is also an endocrine problem kasi insulin it's an endocrine problem. Pero iba-iba ang yung signs and symptoms at saka yung nangyayari sa tao. So anong main cause ng diabetes, Doc? Main cause ng diabetes is marami naman dala. Yung sinasabi pa nga ng iba hereditary. Ang sinasabi ng iba yung mga sakit may triggers. Pero ako, ang paniwala ko pa rin talaga is a problem with yung endocrine system na na-damage na, ganon. So,
yung elevated blood sugar is the root of diabetes mellitus. Elevated blood sugar. Pero ang sinasabi ko, elevated blood sugar, hindi yan yung elevated for 1 day, for 1 week, for 1 month. Elevated yan, matagal na, taon ang bilang natin dyan. After 1 year na elevated ang blood sugar, na hindi mo pala alam, marami nang nasira bago mo nalaman yon. Doon mo na, after 1 year to 2 years, yung pang pumunta ka sa doktor dahil bakit ako nangihina? Hindi katulad ng dati kong activity. Bakit may ihi ako ng ihi? Bakit na pumapayat ako? Ito mga symptoms nito na results of long-standing high blood sugar. O ganun. So yung results ng long-standing high blood pressure, marami siyang sinisira. Major damage is caused dun sa mga blood vessels, mga arteries and ganon. So yung arteries sumisikip. Di lahat ng organs ng human body merong arteries. So nako-compromise o parang kumukonti yung daloy ng dugo dun sa mga major organs. Dun sa liver, sa brain, sa heart, at saka sa kidney. So after sabihin natin 5 years ng mataas ang blood sugar mo, hindi mo alam, nasira pala yung kidney. Doon, papunta na doon sa dialysis. Ganon. So, after 5 years ng elevated blood sugar, nagkakaroon ka ng hypertension, yan pala, yung puso mo natamaan na. O, yung stroke, actually, stroke, cardiovascular is another sign of long-standing high blood sugar na hindi pa na-diagnose ng diabetes. Okay, ito yung sinasabi natin na silent killer din ang diabetes. Kasi, sa totoo lang, sa 10 taon sa paligid mo, ang na-diagnose lang dyan, diagnose sa katabi mo. Sa 10 tao, baka 2-3 lang nga na-diagnose Yung 7, doon sa 7, baka merong 5 doon na na may high blood sugar na hindi pa nagpupunta ng doktor Yun. Pero yan ang symptoms Yun ang sinasabi ko sa mga tao ngayon. Kaya natin paulit-ulit na sinasabi natin yung diabetes para maging aware kayo na ito sa mga signs and symptoms ng pre-diabetes. Baka hindi lang kayo pre-diabetes pero ayaw nyo talagang aminin. So yung pre-diabetes is to yung tinatawag na type 2. Hindi. Yung type 2 yan. Yung pre-diabetes, ibig sabihin yan, yung pre-diabetes is the condition where yung hindi ka pa na-diagnose ng doktor na formally. Hindi pa sinasabi sa ng doktor na may diabetes ka. So, pre-diabetic ka because hindi pa na nabibindisyon na doktor yan. May mga sintomas yan, Dok. Yung fatigue, palagi kang nauuhaw. Hypertension, yung weight loss, weight gain, weight loss. Weight gain, weight loss. Kasi sinasabi ng ibang tao, yung ang taba-taba. Yung ibang diabetes, ang payat-payat. Well, stages yan. Yung umpisa talaga, tataba ka. Kasi dami sugar Ayan, yung sugar nang nag-i-store yan. Walang pupuntahan yan, kundi doon sa mga laman-laman. Sobrang taba. Ngayon, darating din ang point sa katawan na hindi nakikilala yung sugar. So, anong gagawin ng katawan? Uubusin niya yung stored fat. Yung kung nakatago, uubusin yon. Ngayon, kaya bigla kayong papayat. Okay. Yun yung parabang terminal phase ng diabetes. Bigla kang papayat. Ang hirap ng baliktarin yun. Yun. Pero merong minsan may papayat, biglang tataba uli, papayat ulit. Hindi bakit ngayon? Sasabihin natin. Yun. Kasi nabigyan na ng insulin. Yun. So, yan ang chemical remedy ng may-utilize na yung blood sugar. Ibig sabihin, sige, kumain ka, may insulin ka, yung blood sugar naman, magagamit na katawan mo, yan, medyo magkakaroon kayo ng konting laman doon sa insulin. Babalik na yun sa dating katawan. Pero, insulin dependent ka na. Ayun. Yun. So ano itong type 2 na sinatabing type 2 diabetes? Well, itong type 1, type 2 kasi yun sinasabi nilang based on the onset Yung type 1 diabetes is onset yan, pinanganak ka pa lang meron ka na Merong yung endocrine yung insulin mo wala. Ayun. Pinanganak ka pa lang may diferensya So ang symptoms ng maaga pa, bata ka pa, teenager ka pa lang, meron ka ng symptoms ng diabetes Kahit na maganda yung disiplina mo sa blood sugar, hindi, talagang tinamaan ka na. Tapos yung type 2, later on in ages, after teenage years, siguro mga young adult na, gano'n.
So, doon ka natatamaan yan ng type 2. Yung, anong tawag? Acquired. Ay, isa pang term nun. Yung isa, ay hereditary. Yung pangalawa, type 2, acquired. Ganun yan. So ano po yung impact nitong diabetes sa buhay ng isang tao? Well, ang impact nito, maraming affected yung buhay ng tao. Hindi, yung activity, unang-unang activity, di sabihin natin kung anong organ affected, anong mga organs na affected ng diabetes. Multiple. Isa, major din, ang mata. Di ba? Maraming diabetic nakikita nyo nagsa-sunglasses eh. Hindi naman bulag. Pero bakit kasi very fragile yung mga arteries ng mata, yung retina ang tawag doon. Maraming ugat doon eh. Pero yung ugat na nasa mata, malutong na dahil sa sobrang blood sugar. Parang naluto. Ngayon, kung exposed sa very bright sunshine, yung nakakasilaw, maaaring pumutok yun dahil sa yung fragility ng blood vessels. Kung pumutok yan, bulag ka, yun ang isang sign ng diabetes. So marami itong madadamage na tinatawag nating blood vessels. Marami. Kasi buong katawan natin may blood vessels eh. Yung utak na may blood vessel, yung liver natin may blood vessel, yung puso natin may blood vessel, yung lungs natin may blood vessel, yung kidney natin may blood vessel. Kung saan man yung blood vessel ng katawan, yun ang tatamaan ng diabetes. Yun. So, multiple organ. So, anong nauuna usually? Una-una na hindi natin nalalaman sa mga diabetic is high blood. So, yung kung high blood ka, ay una, da-diagnose ng doktor mo, bakit ka may high blood? Pa-check nga natin yung blood sugar mo. Karamihan doon, baka 80% na nakikita natin ng high blood, yan pala, mataas ang blood sugar mo, diabetic ka pala, hindi mo alam, high blood ka. Ngayon, isa pa, yung sa stroke. Yung mga iba na-stroke na, hindi pa alam na diabetic pala. So ngayon, ang doktor gagawin, bakit kaya na-stroke ito? Tingnan natin ang blood sugar mo. Ayan palang mataas ang blood sugar mo, kaya ka na-stroke. Ayan, brain, heart. Ito, dialysis. Malalaman mo ng diabetic ka, nasa dialysis ka na. Pwede ba yun? Too late the hero na. Too late na. Ito mga, isa pa. May cancer ito. Cancer. Paano para ka ng cancer? Wala naman sa lahi yung cancer. Wala yung Ngayon, tinek yung blood sugar ng pasyente. Ay, mataas ang blood sugar mo. Anong connection ng blood cancer sa blood sugar? Ang blood sugar, ang pagkain ng cancer cell. Yun. Kung lagi kang mataas ang blood sugar mo at prone ka sa cancer, kahit hindi ka prone, pinapakain mo yung cancer cell. Yun, proven na yan. Marami na scientific study na ang mga tao mataas ang blood sugar, prone to cancer at pinapakain mo yung papatay sa'yo. Yun. So yan, kailangan marinig niyo yun. Kung lagi kayo mahilig sa mataas, hindi niyo kita ng blood sugar at lahi ka ng cancer, pinapakain mo yung papatay sa'yo. Ayun. Aside doon sa sinasabing cancer ni Doc, diabetes can lead to heart attack, di po ba? Yes. Bakit po magkakaroon ka ng heart attack? Ayan, balik na natin yung ang tawag na pathogenesis. Ano ang pathogenesis? Paano nangyayari yung heart attack sa diabetes? Di umpisa kanina ko pa sinasabi, ang ginagawa ng high blood sugar, sinisira niya yung ugat ng tao, yung arteries. Sisirain niya. Kung sisirain niya yung ugat ng tao, ang panira nun is pasikip kasi sinisira yung sa loob ng ugat. Pag nasira yung sa loob ng ugat ng tao, yung ugat ng tao, ng puso ng tao, kumakapal yun. Halimbawa, nasugat kasi sa balat. Ano nangyayari sa sugat sa balat mo? Kumakapal. May peklat ka. Ganon. Yan sa loob din ng ugat sa puso mo. Ngayon, yung puso mo, maraming ugat yan, nasusugat, kumakapal. Yung kumakapal yung ugat, sumisikip ang daloy ng dugo sa puso mo. Ano ang heart attack? Ang heart attack is kulang ng supply ng dugo doon sa heart muscle. Ngayon, kung wala kang heart muscle blood supply, heart attack ang abutin mo. Kapag ka malapot ba yung dugo mo? Ay, hindi. Isa pang factor yon.
Kasi masikip na nga yung daanan ng dugo doon sa ugat na sa puso mo. Ngayon, ang diabetic, mas malapot ang dugo kaysa yung ordinary na tao kasi mataas ang sugar eh. Di ba? Ano ba yung mga sugar? Yung syrup, yung nilagay mo sa pancake. Yun ang itsura ng yung blood na Ganun kalapot. Ganon kalapot. Ibig sabihin, hindi naman ganun, pero para bang ano natin, yung comparison natin. Yung tubig, malabnaw yun, di ba? Madaling tumaloy. Dagdagan mo ng sugar, ay mahirap tumaloy yun, nagiging syrup na eh. Isipin mo, yung tubig, mas madaling dumaloy dun sa ugat, yung tubig. Pero yung syrup, ay mahirap dumaan, baka magbara pa nga, baka magbuo-buo pa. Ganon yun. Paano po mai-flush yung blood sugar na mabilisan, yung para maalis? Well, ito, ang mechanics ng treatment ng diabetes is i-reduce the amount of blood sugar. Reduce, normalize mo. O, paano ginagawa yan? O, syempre, i-activate mo yung insulin, enzyme, para tunawin niya yung blood sugar. O, practically, paano pa i-reduce yung blood sugar? Di bawasan mo yung sa diet mo, gano'n yan. Hindi naman pwede inom ka na maraming tubig. Wala, walang remedyo yan. Okay? Pakinggan po natin yung mga testimonials na natulungan po ng ikarma na po na mga ito ay may sakit na diabetes. Si Mr. Romeo Castro ng Dagupan. Si Romeo Castro, nakatira sa Manat, Bimali, Pagkasinan. Ang edad ko po, 57, tricycle driver lang ang buhay ko. Noong napacheck up ako kay Dr. Glenn Soriano, nalaman nila na may diabetic ako. Kasi po, yung nararamdaman ko parang iba na yung direction na parang hindi ko alam kung nahihilo ako, kaya tumigil na akong pagka-tricycle. Yung una, 164 yung blood sugar ko. After 2 weeks, nung nag-take ako ng ikarma, laging 100 na lang po. Kasi nung uminom ako ng ikarma, marami akong pagbabagong nararamdaman. Saka, yung mga ganun mga nararamdaman ko, nawala lahat. Gaya lang, parang naghihina, yun, nung nag-inom ako ng ikarma, yun, marami pagbabago sa buhay ko, saka yung sa sarili kong kalusugan. Sa ngayon, hindi na ako nanghihina, bumabalik yung lakas ko. Sa ngayon, ginagamot ko ang sarili ko sa tulong ng ikarma. Pupoy, pagpasalaba sa ikarma, at mga kasama ko dyan, subukan natin ang ikarma, gamutin natin sa sarili natin. Mga nakikinig po, subukan natin ang ikarma para masubukan ang benepisyo nito. Testimonial ni Lilibet from Cebu. Yan, si Romeo. Loro. Ako po si Lilibet Caballero Loro at tagalagtang Talisay City, Cebu. Noong 2015, nag-attend ako ng seminar, accounting. Tapos, pag uwi ko dito sa bahay, hindi na ako makahinga. Pumunta ako sa doktor, nagpa-check up. Sabi nila may TB daw ako, pero hindi naman ako makapahinga. Pumunta ako sa St. Vincent. Pag sabi sa St. Vincent, meron akong diabetic. 4th stage daw ng diabetic, kailangan mag-dialysis. Yung lifestyle ko, hindi ako makatulog kasi meron akong hinahabol na trabaho eh. Kasi meron akong 10 barangays na dinadala. Kasi bookkeeper ako. Doon lang, hindi ako makatulog. Siging overtime. Palaging naka-overtime. Nung naka-open ako sa radio, sa Bombo Radio, nakakabalita ako na merong ikarma daw destroy diabetic. Pumunta ako doon sa studio. Dito nalaman ko na merong ikarma. Tapos binigyan ako ng sachet ng tea. Ininom ko. Yung una, yung sugar ko is 168. Tapos, second, 145 na lang. Nababa din talaga. 2 linggo pa. 2 beses ako mag-dialysis Monday at saka Huwebes. Tapos, yung gain ko sa timbang, 200. Tapos, ngayon, 105 na lang, 110. Merong kaibahan. Pero, okay lang kasi control naman ako sa water. Hindi naman ako isa lang tasa ang ininom ko. As usual, the same lang. Makahinga ako ng sakto. Tapos, yung katulog ko talaga okay din. Salamat po sa ikarma kasi kung wala pang ikarma, wala akong ma-take Palagi akong dialysis.
may katabi siyang mga oxygen tank. Yes, ito nga ang masasabi ko lang, yung common denominator nito. Halo-halo na. May tuberculosis. Oh. Sigurado may asthma pa yan. Oh, well, ang masasabi ko lang, ang common dito sa dalawang ito, dalawang bagay, na check talaga yung pre-program na yung blood sugar nila beyond yung normal. Yung iba 160, mga 200 ganon. After 2 weeks lang, 2 weeks na ito lang ang pinapagawa. Mga virgin cases, virgin ibig sabihin niya wala na ibang iniinom na mga gamot, yung mga traditional. Binigyan lang ito ng ikarma kasi dati kung ibang mga tao diyan hindi naniniwala sa gamot. Ganon, dadaan lang sa mga nutritional, yung mga lifestyle ganon. Pero sinubukan nga itong ikarma. Recommended by usually mga friends yan. So, ininom yan for 2 weeks. 2 weeks lang. Within a 2-week period na pag-iinom ng ikarma, bumalik sila dito sa laboratory natin, chinek uli ang blood sugar. Significant ang lowering ng blood sugar, more than 10%. Maliban doon sa yung laboratory data, ibig sabihin niyan, sa laboratory nakita na bumaba. Yun doon sa physical, yun sa kanilang sabi lang. Hindi lang sa yung hindi nila alam na nangyari, pero ang activity nila gumanda kasi bumalik ang sigla nila, ganon. So, yun to si Romeo Castro, bumalik ang sigla niya na yung tricycle driver, yung before na siya uminom na ikarma, yung parang lagi nang hihina. After mag-inom ng ikarma, bumalik ang dati niyang sigla. Yun ang nangyayari pag mag-normal na yung blood sugar kasi nagagamit na ang blood sugar. Nagagamit na for energy purposes eh. Pati ito si Lilibet Loro, ganun din nangyari. After 2 weeks, maraming bumalik sa kanya. Pati yung nakakatulog siya na mahimbing kasi yun, yung mga energy niya, yung pag-iisip niya, maayos lahat. Na-prove yan because of yung laboratory data na bumaba talaga ang blood sugar niya. Okay. So, yun ang tulong ng ikarma. Subukan lang natin. After 2 weeks, makikita nyo kung ano yung epekto niya. Sabi ni Judita Orilla, yes, nasubukan na namin yung tea ng ikarma at maganda siya. Pati parents ko, pinagagamit ko na sa kanila, sabi niya. Okay. So, yun, ang isa sa mga nakasubok na nitong ikarma. So, by the way, marami naman tayong mga listeners dyan. Si Fina Gutierrez, Inapulion ko, si Manong Bin Hobiliano, si Bin Joby, si Sarlo Gonzales, si Judith Orilla, si Mario Ico, Esteban Garcia, and Amelita Sindanya, yung mga viewers natin. No? Kung sakaling may nararamdaman kayo dyan, subukan lang ninyo itong ikarma. Mga after 2 weeks, mayroon na kayong mararamdamang pagbabago. Yan ang maganda na narinig dyan yung mga nakikinig dito na using. Marami pa ibang nakikinig dyan. Alam ko yan, maraming nakikinig dyan. Kailangan natin paulit-ulit para dumami lang hindi yung listener, kung hindi yung user. Ganon. After yung user, gusto ko marinig naman ng mga positive benefit eh. Kasi yun na nangyayari. Kasi okay lang yung nakikinig ka, pero hirap ka nang i-convince na subukan mo na. Pag nasubukan mo na, kailangan natin ipaalam din sa tao na nasubukan ko na nga. Itutuo nga yung sinasabi ni Doc na mabisa talaga. Okay. Yun ang gusto natin marinig. May katanungan naman dito, mataas ang creatinine ng pamangkin ko, 700 ang creatinine niya. Pwede daw ba itong ikarma na panggamot sa kanya? Okay, yes. Very frequent question ng creatinine, okay? Creatinine, accumulation of creatinine in the blood and in the urine, ganon, is not a direct a sign or diagnosis of any particular disease, ganon. It's just a sign na it's either increased breakdown of human tissue kasi creatinine is byproduct of protein breakdown.
ang katawan natin is puro protein and carbohydrate. Ngayon, kung wala ng carbohydrate yung katawan mo, ibig sabihin, yung dahil sa diabetic ka, maghahanap yung katawan mo ng source of energy. A protein is a source of energy. So, para bang sinasabi ko lang, yung katawan mo parang gutom na gutom, wala na siyang makain na wala na siyang mahanap na sugar o energy. Ano gagawin? So kakainin niya yung sarili niyang katawan. Uubusin niya yung protein ng body kung saan man siya makakuha. So yun ang increased metabolism ng protein. Kaya pumapaya din nawawala ng masa ang tao, yung muscle mass, nawawala. So tumataas ang creatinine dahil tumataas ang breakdown ng protein. Okay? So ngayon, hanapin natin ngayon ang cause ng increased creatinine. Okay? Kung saan man yun. Actually, pwedeng diabetic ka, pwedeng ano ba tawag nito? Athletic ka, pwedeng bodybuilder ka. O yun yung mga normal na instances ng mataas ng creatinine. Pero kung wala ka sa mga ganon, o baka may sakit ka na nga, o eventually mataas ang creatinine, baka may cancer ka na nga, natutunaw yung isang organ mo, ganon. So hanapin natin ang actual cause ng creatinine accumulation. Kung mahilig ka sa karne, tataas ba ang creatinine mo? Matataas din. Pero dapat yung body mo, kaya i-metabolize yan, kaya niyang eliminate yung excess na accumulation. So, hindi niya kaya yon, may problema din ang kidney mo, may problema din ang liver mo. So, ano ang role ngayon ng ikarma? Ang tanong kaya bang gamutin ng ikarma ang mataas na creatinine? Hindi kaya ng ikarma yan. Ang ginagawa ng ikarma, aayusin niya yung lugar, yung problema na kung bakit tumataas ng creatinine. Kasi kung meron kang organ breakdown o merong abnormal protein metabolism, ang mga affected dyan, yung mga organs katulad na kidney o kaya sa liver. So, ang gagawin ng ikarma, i-recondition niya, i-overhaul niya, breakdown niya yung mga causes na bakit tumataas ang creatinine mo. Pero directly, hindi naman siya nagpapa-improve ng creatinine. So, kung may problema ka sa atay, inom ka ng tuloy-tuloy ng ikarma, marirecondition yung atay mo para ma-regulate yung creatinine level mo. Sabihin natin, yung dulo-dulo, itong mga tao may cancer, kaya tumataas ang creatinine. Ang gagawin ng ikarma, pinapatay yung cancer cells para bubuhayin yung organ, yung kung ano man affected, para mawala yung cancer, para bumaba yung creatinine. Ganun lang man ang mechanics, yung connection ng ito mga herbal pepper katulad na ikarma versus others. Ganun yun. So, yan, traditional medicine and alternative medicine, dapat i-combine yun. Pero at least yung ikarma, makakatulong yan. Makakatulong yan indirectly. Mayroon siyang nagagawa. Ganon. So, isa, yung katulad nito mga testimonya natin, yung energy to, para bang, the will to live. Kung wala kang energy, wala kang will to live, wala na, pinapabayaan mo ng katawan mo. Pero meron kang energy, meron kang will to live na binibigyan ng karma, may laban talaga. Ganon. So, ang ginagawa ng karma, bibigyan kayo ng pag-asa. Ito, yung nga, nasabi natin, mataas yung creatinine niya, ayaw magpa-dialysis daw. Anong magandang gamot? Ayaw magpa-dialysis. Yan naman ang yan ang pathway na dapat kasi merong toxin sa katawan. So, dialysis is the only way to rid the body of yung toxin, dialysis. Wala naman akong alam na gamot na kontra yung mataas na level ng creatinine. Kung hindi, yung avoid na yung ingestion, consumption ng mga proteins. Yan ang other way. Merong mga gamot na ano bang tawag na, chelation therapy. Yung sinasabi nila, inom ka ng ganitong chemical, didikit doon ng creatinine para ilabas sa dumi at saka sa kidney. Pwede naman, pero mga long term at hindi na ma-practical, gagastusan ka lang. Para sa akin, dialysis pa rin ang dapat na standard. Wala na bang alternative na... Yung mga alternative, puro subok lang yan. Hindi pa naman proven. Ganun yan eh. So, it's lifestyle, Kasi, it's experimental.
ang sinasabi ng doktor, dialysis na kaagad. Hindi pa nagbibigay ng kung anong mga ibang alternative na medicine o remedyo aside from dialysis. Well, ganito kasi yan eh. Ang mga doktor, yung mga yung katulad ko, we are obligated to give the right advice. Ganon. Kung ano yung standard protocol ng gamot ng isang kondisyon, yun ang obligasyon ko na sabihin ko sa iyo. Ang standard ng management ng mataas ng toxin sa body mo na sira ang kidney mo is dialysis. Yan ang standard eh. Obligasyon ko sabihin sa iyo as pasyente kita na ito ang standard. Na pag hindi ko nasabi sa iyo, pwede mo ako demanda na hindi ko nirekomenda yon. Okay, yan ang standard protocol. Katulad ng cancer, may standard, may protocol. Susundan natin yan. Kung ayaw mo yon, doon na tayo pupunta sa alternative at saka experimental. Yung experimental hindi na-approve ng FDA yon. So alternative na-approve din ng FDA pero mga long term yan. Eto immediate yung protocol. Eto gawin mo na. Kung ayaw mo, alternative. Ang Pero alternative. kung nagpa-dialysis ka, Dok, tuloy-tuloy na yon, hindi mo na pwedeng hintuan? Well, hindi depende yan sa damage kasi dialysis is kidney damage eh. Kung immediate internal, kung once a week lang pwede bang bumalik sa normal yung kidney mo, makakatulong. Pero kung tuloy-tuloy, makikita mo sa progress ng frequency ng dialysis. Una-una, once a week ka. Medyo mahina yata yung dialysis, hindi ka mas mabilis ang accumulation. Twice a week ka. Hanggang sa thrice a week. Kasi talagang sirang-sira yung kidney mo. Pwede mo sabayan ng others. Yung protocol, standard, sabayan mo ng alternative, sabayan mo ng experimental. Kung ayaw mo muna magpa-dialysis, subukan mo muna yung ikarma. Subukan mo ikarma. Meron naman tayo nag-i-improve. Ikarma, sabihin ko sa'yo, hindi kaya ng 3 months yan, 6 months. 1 year. Ganon. Alternative medicine, kasi natutulungan mo yung katawan na mag-recover sa damage na piniprevent mo yung further damage at ini-encourage mo yung build-up ng sarili mong defense mechanisms. Yun alternative. Alternative, pwede yan, sabihin natin, hindi bababa ng mga 6 months yan. Sabihin mo, 1 year alternative. Kung malakas pang katawan mo, bubuhayin mo, kaya naman 1 year. After 1 year, kung matibay na katawan mo, yan, naiwasan mo na lahat. Ganun yun. Pero sa akin, recommendation ko is kung severe ang condition, kailangan sabayan yun yung protocol, yung standard, traditional medicine, sabayan mo na alternative. Kung meron pang ibang paraan, sabihin mo na experimental. Ganun yan eh. Ganun naman Pero ang pag sequence dialysis, you are prolonging the agony, sabi nga nila eh. Well, dialysis, prolonging the agony, hindi mo rin masabi na prolonging. Kasi with dialysis, meron ding hope. May porsyento din na sinasabi. Yung mga on dialysis, nagre-recover din. Ganun eh. Kasi acute damage, sobrang grabe yung accumulation ng toxin. Pag tinulungan mo yung katawan, merong recovery, tulungan mo rin alternative experimental, may pag-asa pa rin mag-recover yun. Bakit kailangan mag-dialysis? Ano pong nagagawa nitong dialysis? Aalisin yung toxin sa blood. Yan ang trabaho ng kidney. Aalisin yung lason na hindi kaya gawin ng kidney. So, dialysis yun. Kung hindi ka mag-dialysis, yung lason sa blood mo, Kakalat. paano natin alisin yung lason na nasa blood mo kung hindi ka mag-dialysis? Edi maghanap tayo ng chemical na pwede siyang kumontra dun sa lason ng dugo mo. Paano mo ilalabas yung yan, kontra? Meron din kidney, meron din dumi, yung lalabas sa dumi mo, hindi lalabas sa kidney mo. Meron din mga experimental. May mga ways na yan eh. Pero yan nga, alternative at saka experimental, matagal yan eh. Tsaka hindi pa naman subok, hindi consistent eh. May 50-50 nagre-recover, merong sasawi before yung mag-recover. Meron yung mag-uumpisa pa lang na mag-dialysis, na-atake sa puso. Other complications. Totoo yan. Ganon. Kaya nga sinasabi nila, ayaw magpa-dialysis. Kung ayaw magpa-dialysis, kung mag-accumulate yung lason sa dugo mo, kung hindi ka mag-dialysis, bukas baka atakihin ka na lang dahil doon sa lason. Yun yan. So, yun. Pero kung nasabi ko sa'yo, ang immediate na remedy natin, dialysis. Nasabi ko na sa iyo yun. Kaya kung bukas mamamatay ka dito sa hindi ka nagpa-dialysis,
okay na ako kasi nasabi ko sa iyo na dapat mong gawin na hindi mo ginawa. Yun ang protocol. Yan ang protocol. Okay. So, mahirap pero magpa-dialysis, magastos pa yun. Kaya magastos nga eh. Yan. So alam niyo yung ethical issues ng doktor at saka pasyente. Ako, obligasyon ko sabihin sa iyo na ito ang dapat gawin. Yan. Sinabi ko na sa iyo. Kung hindi mo gagawin yan, sinabi ko sa iyo, mamamatay ka bukas, demanda mo ako, o sweldo ako kasi sinabi ko sa iyo ang dapat mong gawin, hindi mo ginawa. Pero may mga nagkaroon din ng sakit na ganyan na hindi po nila pinagalaw yung kanilang kidney. Tumagal din, mga 4 years. Well, yan, nag-recover. Kasi yung may portion na ng kidney na yung pwede pa magamot. Kasi yung, biro naman yung ang kidney ng tao, 2. Mabubuhay ang tao sa isang kidney lang. Yung isa dinodonate na nga eh. Diba? Eh, paano kung yung damage yun na lang alisin? Ay usually kasi, ang damage, ang kidney nadadamage sabay. Bihira yung isa lang ang nadadamage eh. Kasi halimbawa, diabetes. Yung high blood sugar, dumadaan doon sa 2. Sabay nasisira yon. Ganon. So, bihira yung case yun na isa lang ang nasisira. Ganon yun eh. Ayun. Kasi kung may kidney disease ka, hindi ka pwede mag-donate ng kidney. Kasi sabay yan sira. Ganon yun eh. So, ayun. Marami na naman tayong natutunan kay Dr. Glenn Soriano sa mga sakit-sakit na yan. Eh, kung gusto ninyong magpa-konsulta, pwede kayong pumunta dito sa ating hempilan o kaya doon mismo sa office niya sa Burgos Street. Your parting message sa Dr. Glenn. Well, yan. Totoo yan ang kuhan. Alam niyo, ang mga tao hirap ngayon magpakonsulta. At tayo concern, mas mahirap yung i-internalize mo yung sakit, yung karamdaman. Kasi kung tinatago mo, hindi mo sinasabi, maraming nadadamage pa dyan. Yung psychosomatic yan, pag naisip may sakit ka na hindi mo masabi, hindi mo naintindihan, mas gagrabe yung sakit mo. Mai-stress ka pa. May stress ka pa. So, okay lang. Buti nga, meron tayong libreng on the air, meron tayong matatawagan. Kung kailangan yung ako makausap, meron dyan yung mga numbers ko, pwede tayo mag-usap para maliwanagan, para ma-relieve ka sa stress at tuloy-tuloy sa pagaling. Okay. Kasama natin sa technical side, John Christian Lambino, sa amigo your one and only in the morning, nag-iikarma, nagbabalita ng tama, at naglilingkod ng tama. Early in the morning. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako si Evangeline Mahinay, taga Upper Carita po. 2 linggo mahigit po. Malaki pong pagbabago, sir. Hindi na po ako nahihilo, nasusuka, at saka yung sikmura ko. Wala na po yung palagi akong nahihilo. Malaki po ang pinagbabago kasi nung una lang punta dito, 269, ngayon naka-130 na lang po. Binigyan nila ko ng isang kahon. Tinake ko po ng 2 linggo. Ito na po, malaki na po ang pinagbabago. Lagi pa akong nahihilo, nasusuka, po yung sikmura ko palagi nangangasing. Taas po yung sugar ko, dati 269, ngayon 130 na lang po. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Gina tayo kay Gina De Venecia. Love tayo ni Manay Gina. Maaasahan at handang tumulong sa 4 distrito ng Pangasinan. Chika na ba kay Manay Gina? Manay Gina De Venecia. Love natin si Manay Gina. Manay Gina De Venecia. 4 distrito, Gina ba kayo? Gina tayo! Huwag kakalimutan, Manay Gina De Venecia, number 1 sa balota. Exodus 18:21. But you choose from the people capable men, God-fearing men, men of truth, those who hate bribes, and put them over the people as rulers of thousands, rulers of hundreds,
rulers of 50s, and rulers of 10s. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. MX3. Dito ako bilib. Tulungan tayo, tulungan tayo, tulungan tayo, Party List. Botosan, Tulungan Tayo Party List, number 64, Jad Balota. Tulungan tayo, tulungan tayo, tulungan tayo, Party List. Iboto, Tulungan Tayo Party List, number 64 sa balota. Political ads paid by 64 Tulungan Tayo Party List, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Pakinggan natin ang tinig ng babaeng ito. Tao dito na tinatakot at nananakot. Ito ang sagot ko sa mga nananakot sa ating mga kailyan. Huwag niyo silang taonin! Harapin niyo ako! At pakinggan naman natin ang tula ni Mayor Rami Paraino. Ang panunungkulan ay serbisyong